It's 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Monday, January 20. The NBI has arrested a Chinese national allegedly involved in espionage or spying activities. The suspect, identified as Den Yuan King, reportedly used advanced technology to collect topography data and monitor military bases, EDCA sites, and power plants. His two alleged cohorts, both Filipinos, were also arrested. Former Quezon City Mayor Herbert Bautista has been convicted of graft. The Sandigan Bayan sentenced Bautista and his former administrator Aldrin Cunha to 6 to 10 years in prison over a 32 million peso online permitting system contract. Bautista and Cunha will file a motion for reconsideration. President Bongbong Marcos dismisses as false former President Duterte's claim of blank items in the 2025 national budget, or was it the BICAM? He stressed that it is impossible to pass a General Appropriations Act with unspecified items. He also urged the public to verify the claim by checking the document on the Department of Budget and Management's website. And President Bongbong Marcos says he will veto the anti-teen pregnancy bill if passed in its current form. Marcos strongly criticized some, and we quote, woke provisions of the bill, including alleged teaching of masturbation to children 0 to 4 years old. However, Senator Risa Ontiveros says the bill does not have any such content. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Yan po ang atin ding isinusulong. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Marami tayong pag-uusapan ngayon, no? Tito Ronald and Miss Ami. And joining us today, Historical's resident political pundit, Tito Ronald Llamas. Ang laki ng ngiti. Hindi. Dahil yung katabi ko kasi woke. Awoke late lang ako eh. Ikaw woke. Kesa si Manny mo, sleep. Alam mo ba ang woke, Ami? Woke ka rin ba? Iniisip ko nga kung ano yung provision na yun, ridiculous, abhorrent, quote-unquote, woke provisions. Yung 4-year-olds na na-shock daw and appalled si President Marcos. 4-year-old kaya daw. ibuto niya yung Senate bill. Sinasabi niya yung 4-year-old na tuturuan ng sex education. Yung kumakalat yun eh, pinagpapapirma pa nga eh. Pero Hindi, okay sa kanya yung sex education. Pero false, ibig ko sabihin, ano exactly doon sa ano. Yeah. Di ba sabi niya, it's very, very, very important yung sex education. Pero may buong nabasa niya, merong detalye siyang nabasa na he was shocked and appalled daw. So hindi ko alam kung ano yun. Sinasabi ko nga, sinasabi ko nga, nakita ko yun, Ami. Nagpapapirma. Pero hindi yun yung bill. It was a black propaganda. Kasama 4-year-old, kasama yung salitang masturbation, etc. etc. Nagpapapirma yun eh. Kaya sabi ko, merong fake news about But that. what do we do? The president said he read the bill, and then he said that it teaches 0 to 4-year-old kids masturbation. Hindi, nakalagay yun dun sa fake bill Oo nga, na kumakalat. No? bill. Baka yun na nabasa niya. Baka yun na nabasa Yung niya. Yun ang Intel istorya funds yung dapat na merong fake bill na kumakalat. Nakita na ko- baka nakita ko yun. din kay President Marcos. Nakita diba? ko yun more than 2 weeks ago pa. Yung fake bill na yun. Oo. Kaya nga nag-press ko ng Senate against that eh. No? Pero hindi ba dapat with all the intelligence funds and confidential funds we could get the right intelligence the right bits. Siguro kailangan i-highlight na fake yung bill na yun. The right bill. Hindi nila kinukonsulta yung Philippine Star eh. No, dapat basahin nila yung bill sa Philippine Star, no? hindi pa nilalabas yan. Nag-ano lang yung mga yan kapag signed na. Kapag enact na yung bill, saka lang ilalabas yun sa Pero dyaryo. ipapaliwanag daw ni Ed, ano ibig sabihin ng woke? Bakit ako? Ang woke, ang hindi Manny Mogato. Who is asleep.
Yung kalaban ng mga woke, presidente na ng US, ha? Take Alam mo, over. kasi ano, Hintay namin yung speech, mamaya. Yan. when Balik the na president... TikTok sa US, balik na. Okay. Balik na TikTok sa US. When the president cited all those alleged provisions in the bill and said that he read the bill and that it's abhorrent, I had to take a second and third reading of the bill eh. Parang, tama ba nabasa ko? Kasi parang hindi ko nakita yung mga yun eh. Dapat nga Philippine Star ang... abhorrent provision. dapat Philippine Star Kaya ang tignan nila. kailangan malaman kung ano yung nabasa niyang version. Kaya nga, with all the intelligence funds, or sa bagay, for surveillance dapat yun, hindi naman yun for research eh. Pero still, Ikaw nga, second and third time pa. Ako, once ko lang nabasa eh. I had to make sure Hindi kasi siguro. from very, very, very important, bakit biglang gumanon? May nabasa siya, di ba? Oo Ano nga. kaya yung nabasa? Baka lang, yung fake bill na kumakalat na humihingi Kaya ng nga. signature. No, humihingi ng signature. Kaya nga. Oo. Pati nga yung batch 82 ko Oh. sa UST eh. Oh, Lumabas ang yun. batch 82? Hindi ka ng batch 82 ah. Lumabas yun. Batch 82 ko ah. Baka sa loob mo ha, yun ang fake news. Batch 82 ko. Drop out lang nga ako. Kita mo itsura niyo dyan. Hindi lang ako graduate. 78 ako pumasok. Oh. Mas kapani-paniwala tuloy yung allegation ng bill na yan kasi yung sinasabi mo. Oo. Yan yung problema rito eh. Yan yung problema rito eh. No? Lagi ka na lang mali. Mali. No? Buti pa ituro na lang kapag ganyan na self-pleasuring. Mabibingi, yun ang turo ng bata kami. Mabibingi ka, saka mabubulag ka. Okay, hindi ka tatangkad. Kaya, Diba? Kaya Yan ang pala, turo Pal, ng bata kami. kaya pala bingi si Manny Mogato. Ganyan kami noon. Kaya Ewan ko pala sila tumatanda ngayon. Kaya nanonood na lang sila ng TikTok. Pero, Boka, so I took a second and third read of Senate Bill 1979. Actually, basically, it's pretty pro forma. It's pretty It's international standards. Oh, well, I think that's what they're objecting to. Oh. Section 6. International standard daw nandun. Pero Section pwede namang i-modify yun eh. Kaya nga sinasabi, no? Pero sinasabi lang, hindi ito bago sa mundo. No? Ginagawa to ng modern states. No? Yun yung- Anyway, I looked it up eh. Section 6 kasi of SB 1979 says na DepEd will create a standardized curriculum Yes. on comprehensive sexuality education Yes. or CSE based on international standards. Mukhang dun umiikot yung kontrobersya kasi from that, yun na yun eh. Yun lang yun eh. Basically. Pero yung DepEd nga ang gagawa eh. oh, DepEd gagawa. Oo. Now, So wala pang curriculum. Wala pa. Wala pang curriculum. Wala pa. Kasi yung istorya, nabasa daw niya yung proposed curriculum. baka may mga Kaya nag-draft na. pagulo ng pagulo to, istoryan to. Pero Lilinawin natin mamaya. alam mo kung saan malamang galing itong 0 to 6 years old na childhood masturbation? Among the links kasi given by former Chief Justice Sereno is a link to WHO sex education guide or standards for Europe. Oh, Europe yun, For Europe. And nandun Naglalakad sa mo, matrix. nakahubad mga tao dyan sa Germany. And dun sa matrix ng WHO standard for Europe, nakalagay doon 0 to 4 years old, may mention of childhood masturbation. I don't know kung anong context nun, baka may nuancing yun, pero iba kasi that's for them. Ibang Europe, may same-sex marriage doon, meron Iba- doon iba divorce, no? Meron, Ibang kultura yun eh. iba Ibang yun sa atin. kultura Pero yun. mukhang doon na lift yung pinapakita na allegation na international standards refers to that, yung standard for Europe. However, merong existing WHO, UNESCO, International Technical Guidance on Sex Education, which I suppose is more appropriate for us kasi it's international standards eh. It's not Europe standards. It's basically generic Pero international bottom standards. line, tayo ang gagawa Oo. nung curriculum, tayo ang gagawa nung may halagang elemento nito. Hindi naman yung ibang Yeah. bansa eh. But even then- parang reference lang yun eh. Di ba? Parang Even dun sa sinasabi ko na international standards ng WHO and UNESCO, wala namang mention ng 0 to 4 years old na masturbation because that standard na international ng UNESCO and WHO starts at 5 years old down. Yeah, correct. 5 years old down.
Hindi the alam ng mga bata yung gano'n, sa ganyang edad. Sus, The only mention of masturbation that I saw is one the one I'm citing. It's for 9 to 12 years old, and it does not encourage that. Yes. It simply says, and I bibili paraphrase. ka. I just paraphrase. Acknowledge there is no physical or emotional harm. Sorry, masturbation does not cause emotional or physical harm and should be done in private only. Yun lang yun. That's the only mention. I suppose that's correct naman. Actually, ang habol niya Saka kasi, naman in public gawin yan. Well, yun, that's it. That's all there is to it. ang habol ko rin niya, paano, eto, ayoko na sana sabihin. Nandito kasi yung daughter ko na nagtuturo dun sa pinakamalaking medical school sa Utrecht. No? Oh. Nakatira sa Netherlands, married to a Dutch. No? Kaya siya umalis dito, nag-work siya sa Pabella Hospital. Ang mga pinapaanak niya ay mga 10, 11, 12, 13-year-old. Yeah. No? Mga ganon na child, hindi nga teen child pregnancy. No? Dahil nga walang, yun, kasama yun, yung education na yan. No? Medyo na-depress siya. Kaya doon na lang siya So we're sorely lacking. doon na lang siya nag-masteral, nag-doctorate, at eventually doon siya nagtuturo. Pero yung pinanggalingan niya ay yung nagpapaanak siya ng mga child teen. Yes, marami talaga. Kasi kapag ang mga babae, as early as 9 years old, may mga kaklase ko nun, they start menstruating na. Yes. And when you start menstruating, pwede ka na mabuntis. Yes, no? Di ba? At meron ng hormones yan eh. Kaya turuan mo Nag-ano na. na yung hormones niya, pwede ka na mabuntis niyan. Kaya But- kailangan meron ka na 9 years old, grade 4 sa ano natin, sa public school natin. So kailangan maintindihan na nila kung ano consequences ng mga ginagawa nila. Actually, nakalagay sa bill, 10 years Kailangan old. alisin yung ano, no, yung Adolescent, 10 years international old. standards. Para hindi magulo, alisin yung international standards doon sa wording siguro ng Senate. Kasi kapag yung based yan sa Europe, alam mo kahit sa Sweden punta ka sa park, yung mga babae doon naka-topless nagsasunbathing Pero amin nakalagay, Iba yung kulturang yan pero amin nakalagay sa siguro bill, tanggalin na lang nila yung ano. naka-specify sa bill, 10 years old and above. No, naka-specify sa bill. Oo. Kaya, Hindi nga natin alam kung ano yung nagsisirculate na bill na yan Saka kung ano yung nakita niyan. And also, we're supposed to develop our own. yeah, maliban pa ron. No? Pero nakalagay sa bill, 10 years old up, yung education. So basically, the bill is saying the bill is not telling us to just adopt somebody else's standards. The bill is telling Parang us to reference build lang our naman own. yun. It's just a reference. Oh, and even the WHO website says na each country has its own variation of CSE. Pero It's an acknowledgement na iba-ibang Pero kultura, ilalabas na nila sa iba-iba, Philstar dapat yung bill para mabasa ng presidente. Paano binabasa ng presidente? Philstar. Dapat yung ano lang, hindi namin kaya yung buong buo. O yung Kapag summary. na-approve na, kasi kapag nilabas mo yan, sabihin, hindi naman yan yung final ano namin. May mga Hindi, at least amendment yung pa yan. at least yung proposed bill, no? At least yung proposed bill, no? Yung key Yun yung elements. detalye siguro. Yun lang. Yung tunay na detalye. Yun yung binasa namin ni Ed. Oo, nakailang basa pa ako. Baka lang nagkakamali ako kasi hindi ko mahanap yung hinahanap ng president, ng Pangulo Because he says, buti sana if he said that I heard. Hindi I read the bill, sabi niya. Oops. Oops. And What bill? abhorrent What bill woke did he read? provisions. Okay. Yan, interesting din yun. Kung ano yung nakita niyang woke provision Kaya doon. tinatanong ko si Ed, ano ibig sabihin ng woke? Ako kasi awoke lang na-awoke ako 11 a.m. kanina Na-miss ko tuloy yung isa kong meeting. Woke yan, woke. So, yun. Medyo mahiwagan. Parang ibang, may alternate realities tayong lahat. Hindi. Tawagan natin mamaya. Pagkatapos ng story ko, tawagan natin. Bossing, ano ba yung nabasa mo, bossing? Di ba? Pahingi naman yan. Pero actually, may nakita ko na fake. Nagpapapirma. Na-woke nga. Nagpapapirma na i-reject yung bill na yun. Doon nakalagay yung 4-year-old. Doon nakalagay itong mga abhorrent, no? But I think a Woke major objection, absurdities. a major objection of some of these groups, which has basis din naman, at least from their point of view, is whether or not families would or should let go of the responsibility of teaching sex ed to their own kids. Walang ganon. Naka-emphasize nga, family should help. No, yun yung. Anyway, yung nag-correct dun sa batch 82, na lumabas yung ganon, fake. Si Attorney John Francisco.
no? Yung isang lawyer namin doon sa batch 82 na ayaw paniwalaan na batch 82 Talaga ako. pagpipilitan ng 82. Batch 82. Anong 82? Si Attorney June Francisco, yung kalaban ko sa Student Council sa UST noon. Siya yung nag-correct. Nabasa ko yung bill, sabi niya, walang ganyan. No, walang ganyan, no? Hindi pa na makapaniwala eh. Oo. Pero, yun nga, kinokorek ko lang na batch 82 ako. So, okay, 1882, sige. So we have that. So it remains to be controversial kasi the president appears to have, at least appears to have retracted. Read something. Nung una kasi sinuportahan niya He appears to have read something. Nung una, di ba, Ami, sinuportahan niya yung bill? Yung sex education, Yeah. as a principal, kasi sinasabi nga niya, kailangan mataas nga daw yung teen pregnancy. So, hindi natin alam kung ano yung nabasa niya over the weekend. Siguro kailangan Pero linawin madadownload muna mo naman natin sa kung ano Senate yung website nabasa yun eh. talaga. Oo nga. Hindi, depende kasi yan. Doon ko nakuha sa akin sa Senate website. Depende kasi yan kung sino nagpakita sa kanya. No? Sino Kaya nagpakita? nga. Dahil ang presidente, Oo. ang daming ginagawa niyan. Usually, summary lang yan eh. Yeah, that's Summary true. eh. That's true. Baka may nagkamali na ipakita sa kanya itong kumakalat na nakita ko Grabe rin. naman. Grabe naman. Nakita ko rin. Kaya he became shocked and appalled. Oo. Ngayon, pag Abhorrent. nalaman niya na mali pala yung pinakita sa kanya, dapat tanggalin niya yung nagpakita. Hindi, i-promote. Oo, dapat tanggal yun. Baka nakuha sa TikTok. Paano yun? Napahamak eh. Napahamak ka eh. Presidente ka, the highest official of the land. May nabasa ka na fake na binigay sa'yo. Usually, summary ang binibigay dyan eh. Diba, Ami? Summary yung binibigay. Sa dami ng binabasa ng presidente, usually, summary ang binibigay. Tsaka can you imagine putting the word masturbation in a bill? Oo nga. Oo nga, ano? Kahit naman sa classroom, hindi ginagamit yan. Come on. Would you go into that kind of detail in a bill? Oo nga. And turn it into a law? Lalo na sa grade school, they will not choose that word. Yes. Ano ba naman? Talagang up in arms din yung mga Catholic schools, di ba? Kung sasama mo yan. Talagang hindi gagamitin yan. Ako sa Catholic school ako lumaki. Hindi mangyayari yan. Hindi nila gagamitin yung salitang yan. Kolehiyala sila. Kolehiyala, Kolehiyala. No? Kolehiyala. Pero yung nga, Bok, yung unang bugso ng information na yon has already colored the conversation. That earlier announcement na masturbation for 0 to 4 years old, na kahit ni-retract eventually ni Yung 4-year-old hindi Sereno. maiintindihan kahit anong kwento mo sa kanila. Hindi nila maiintindihan yan. Yes. Kahit nag-qualify and clarify si Sereno later on after 6 days na wala namang ganun sa bill. Pero the kailangan- conversation was colored already. Pero kailangan may bumulong sa presidente. Bossing, mali yata yung nabasa mo. No, dapat may magano na. Dahil medyo mapapahiya yung boss eh. Di ba? Bossing, medyo... Sino ba nagbigay sa'yo nun? Yun mas Tito Ang Ronaldo. summary. No? Sino ba nagsabi sa'yo nun? Yung, Dali, i-text mo na. amaya, tawagan ko. Marvelous country. Pero dapat talaga gumawa ang Philippine Star ng summary ng bill. Ano, binabasa ng presidente yung Philippine Star eh. Hindi nga namin alam kung ano yung tamang version. Ang problema, baka hawak nila Ami yung fake version. Oo nga, hindi namin alam kung ano yung saka ano yung sinasabi, what is he referring to na woke provision? Kailangan malaman namin kung ano yun. Ano yung katingin niya woke? Tama. A woke absurdity. Ayan. Napasagot Ano ko. exactly yun? Kasi ano yan hindi generic yung term na yan ano yan May sarili ka interpretasyon kung ano yung woke eh. Tsaka ibang mundo Kaya yun. kailangan malaman natin kung ano yun. Ibang mundo Diba? yun. Mabuti pa tutulog-tulog ngayon, no? Ang daming definition nun eh. Sabi ng iba, politically correct. Sabi ng iba, masyadong ganito-ganito. Di ba? Maraming definition And yun. depende sa kanya because lumaki yan sa Europe eh. So ang woke sa kanya, I don't think he will say that word lightly eh. Oo. Di ba? Tama. Kaya ayun, napakwentuloy. Na-trouble tuloy. Napasagot tuloy yung author ng bill. Better to be woke than to be, Awok. To be asleep. than to be caught asleep. To be asleep. Sige. Bo, si Camille Samonte, ang reporter ng Channel 5 is ready on the line. Siya yung nag-cover ng, ng allegedly pag-aresto ng Chinese spy ng Sure. AFP Yeah. Channel Okay. NBI. Yes. Camille, magandang hapon. Thank you for joining us.
Yes, good Hi, Camille. afternoon, Bok. Iniharap na nga ng NBI sa Department of Justice ang inarestong Chinese na nag-espiya umano sa mga kritikal na istruktura sa bansa. Nitong Disyembre raw nakatanggap ng intel ang AFP at NBI sa isang grupo umano ng mga Chinese na nagmamanman sa bansa. Matapos nga magsagawa ng surveillance, na aresto ang Chinese at na-recover ng NBI Cybercrime Special Task Force Division ang sasakyan ng suspect kung saan nakakabit ang transmission system, LiDAR sensor at satellite at navigation system. Bok, dito nga dinala mismo ng NBI yung sasakyan ng suspect at ipinakita nga itong mga equipment na ginagamit. Dito nga para daw kumuha ng mga datos gaya ng topography coordinates, 3D image, at yung mga coordinates ng mga base militar, Enhanced Defense Cooperation Agreement o yung EDCA sites, police camp, kasama rin dyan yung maging yung mga planta ng kuryente, mga opisina ng LGU, shopping malls, airport at seaport. So dito raw, sa mga datos na kinuha nga nitong suspect, tinignan daw yung mga entry at exit points. Hindi pa tukoy kung saan direktang ipinadala yung mga datos na nakuha, pero tiyak daw nila na sa ibang bansa at habang kinukuha nga daw yung datos, real-time daw ito na tinatransmit sa ibang bansa. Isang technical software engineer ang suspect at 5 taon nang naninirahan sa Pilipinas. Inaalam pa kung konektado sa Chinese People's Liberation Army dahil nagtapos siya sa isang universidad na pinangasiwaan ng PLA sa Nanjing, China. At yun nga, sabi ni AFP Chief General Romeo Browner, delikado nga daw yung mga datos na nakuha dahil posibleng magamit itong mga topography coordinates para sa military targeting sa mga mahalagang infrastruktura sa bansa. At yun nga yung tingin nila na posibleng yung mga datos na nakuha ay naipadala na. Pero bago nga daw nitong Disyembre, meron na rin palang naunang Chinese national na naaresto na pareho daw na ginagawang pag-espiya, same equipment, na nakamount yung mga equipment sa loob ng sasakyan. Arestado din yung 2 Pinoy na kasabwat na nagsilbi namang driver nitong suspect. Bok? Camille, ano yung indicative reason para dito sa NBI at saka sa AFP dito sa surveillance ng Chinese allegedly Chinese spy na ito? Dahil kung sinabi nila na ito yung ginagawa nito, ay medyo medyo delikado dahil parang precursor o military attack. No, hindi usually pag minomonitor mo, halimbawa mga politiko, mga generals, no, sa kanilang mga bahay, no, etc. Ito mga military sites No, kaya medyo ayoko maging alarmist, no, pero what was that about, no? Wala bang kaunting indication yung NBI at AFP na para saan ito? Para saan itong surveillance nitong spy na ito? Oh, yes, alam mo, ang paliwanag ni General Browner, bilang military, sila rin mismo, ganun daw yung surveillance na ginagawa nila if they want to attack a specific structure or area. Kaya nga bothering din. Kaya nga bothering din yun for them na ito yung mga data na kinukuha. Kumbaga, dahil nga makabagong teknolohiya yung ginagamit nitong suspect, nasa sasakyan lang sa all throughout. Hindi niya na kailangan pumasok doon sa mismong building. Kumbaga, may satellite, may sensor na nakukuha mismo yung buong structure ng building, yung entry at exit points. At ito nga, mahahalaga yung mga structure na pinuntahan, mga military sites. Yes. Camille, would you know kung paano natunugan ng NBI or ng authorities natin yung Chinese na yan, and yung operation na yan? Meron bang nag-keep? Paano nilang natunugan yun? May nakarating na raw sa intelligence information ng AFP nga na merong umanong grupo ng Chinese na gusto nga pumunta daw dito sa bansa para nga magmanman. And then last month, itong December, meron na ngang naaresto na isang Chinese national. And from then on, hindi na tumigil yung surveillance nila at saka na nga itong naaresto. Itong panibagong Chinese. At nangyari ito, Camille, during a time na nag-uusap yung Philippine government at Chinese government tungkol sa de-escalation sa West Philippine Sea. Parang
with one hand, parang minamasahe tayo, with another hand, ini-infiltrate tayo. No? So, medyo bigger than what it appears itong pagkakahuli na ito. Dahil wag nating kalimutan, merong ngayon, ang tawag nila doon, talks ba yun? Bilateral talks. No? Ganun. Tapos na. So, parang ino-onsehan tayo. Alam mo, Ronald, kakatapos nga lang nitong bilateral consultation meeting nitong BCM. nakaraang linggo with China. Pero kasi, tandaan natin, ngayon, ongoing pa rin yung investigation and they're still trying to verify if the suspect is involved in the Chinese People's Liberation Army. Kasi kumbaga, ang ine-establish lang ng NBI is that he is a graduate from a university that was being controlled by PLA in Nanjing, China. Pero as to the confirmation ko if he's indeed involved in the PLA, wala pang assurance doon. Hiningan na rin natin ng statement yung Chinese embassy dito sa Pilipinas, pero wala pa silang tugon. Usually kami lang mga spies, nagke-create ng ibang legend dyan eh. Ibig sabihin, ibang record at saka pangalan. No? Dahil nga, spy nga sila eh. Kaya whether siya ay PLA o hindi, lalo na kung ang records niya ay wala naman sa atin, mahirap hanapin yun. Hindi makuha. Because spies have legends eh. No? Nagke-create sila ng sarili nilang legend. Actually, Ronald, ang sabi nga ng NBI, ang tawag nila dito sa suspect ay sleeper. Kasi 5 years na siyang naninirahan dito sa Pilipinas at napakagaling daw niya mag-blend in at hindi raw siya kapansin-pansin until the surveillance happened at yun na nga na naaresto siya. Hiding in plain sight. Anong trabaho niya, Camille? Anong trabaho niya dito sa Pilipinas? Yung front niyang trabaho? Ang profile na binigay sa kanya ng NBI is isa na technical software engineer. Yun yung kanyang expertise at yun nga, graduate daw sa isang university nga that's being controlled by PLA in China. Pero as to his Saan siya nagtatrabaho profession dito? here in the Philippines, hindi pa identified kasi tinitignan nga rin yung, first of all, ano ba yung immigration status niya dito? Kasi kung 5 years na siyang nakatira dito, legal ba siya nagsistay or tourist visa ba siya pumasok? So kasama yan sa hiniimbestigahan pa rin sa ngayon. Ano Camille, kung siya ay nandito sa Pilipinas for 5 years, tapos wala siyang source of income o wala siyang trabaho, talagang dagdag yun dun sa suspicion about him, no? Kung wala siyang TF, tapos 5 taon siyang nandyan, no? Yes, Ronald. Actually, Gawin sabi sa ng NBI, Tapos ang meron daw binibigay lang siyang sa kanya, financier libreng kape. na nasa ibang bansa. Camille, very quickly lang. Camille, Ano ba yung Camille, yung exactly dalawang what Pilipino, again? anong trabaho? Amin yung dalawang Pinoy, yan yung hinar ng Chinese para magsilbing driver. At umamin nga itong dalawa na special yung inuutosan na mag-ikot-ikot ka sa mga lugar at pati yung mag-process o magkabit ng mga equipment ka dito sa sasakyan na ginamit. Camille, very quickly again, ano ulit ang data na kinokolekta niya supposedly? What kind of important data was he collecting, if at all, for China? So yung mga datos daw na kinukuha ay yung mga topography, terrain, tapos yung mga, pati mga data mismo nung mga offices, pati nung mga military bases and camp, mga 3D image, mga coordinates. Mahalaga yun, yung military bases. Satellite, image, 3D I image. answered kasi most of that is available on Google Earth eh. Even topography. Yes, Doc, actually, we asked that as well to General Browner na parang this is available naman on Google Maps. So kaya sabi nga nila, that's all the more nga na alarming siya kasi nga, kumbaga, gumamit talaga sila ng separate na technology para nga mapasok talaga yung isang opisina. Okay. At para nga makuha talaga yung pinaka-accurate na entry at exit point. Kasi may sinasabi si General Browner na inalam din kung ano yung klaseng sasakyan, yung pwedeng pumasok sa kanilang mga bases and camp. So, Ed, hindi lang siya domain intelligence. Mas malalim yung kanyang kinokolekta.
But I would imagine kasi the more important and more critical data that you would want to get is electronic data eh. Hindi yung kung anong kotse papasok Baka, labas. pero baka hindi pa kompleto yung information. Yeah, that's also Ito, initial lang naman, kakahuli lang. They're still conducting the Nagpo-forensics pa forensic sila. and they have to wait for he kung was ano yung using mga specific data. and he was using LiDAR equipment eh. That's basically light detection and ranging equipment. It's used for building map topography and 3D images of an Ano area. kung Google Baka lang? surveyor lang yan, ha? Ano kung Google? Ano daw ang explanation ng suspect? Ano kung Ano daw ang explanation ng suspect? Kung Google information lang, pwede lang i-hire si Ed Lingaw. Kayang-kaya ni Ed. Ano daw yung I-Google. explanation, Camille? Oh, yun nga, sinasabi ni General Browner kasi kapag inaalam mo daw yung mga kunyari yung topography coordinates, usually yan daw kasi talaga yung ginagamit for guided missiles, logistics, and navigation. Hindi, yung suspect. May sinabi ba yung suspect? So, Ano yung explanation niya sa ginagawa excuse niya? niya. Chong nga. Ay, hindi na nagpaulak ng interview yung suspect, maging yung dalawa niyang Pinoy na kasabwat. Sige. Joke. Wala. Si Camille, pakawalan natin kasi kailangan tayo mag-up na. Joke lang, hindi ako. Mamatrouble tayo kay Ronald. Hindi ako woke eh. Hindi ako woke. Hindi ka nga woke. Maraming salamat. Camille Zamonte, reporting live from Thank Channel you, 5. Camille. Camille, thank you. Okay, Bok, break muna tayo bago tayo mag-trouble sa'yo. We're watching Storycon 1 News. We just need to take a break. We'll be right back. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, or the Story Conference. I'm Ed Lingao, and of course with us, Ami Pamintuan ng Philippine Star, and Tito Rol Llamas, ang ating, Ami Pamintuan. ang ating terror. Ami Pamintuan na woke. Woke. Ed yun, si Ed. At si Tito Rol Llamas, Si Ed yung walk. Ako hindi ako ang woke. terror ng mga woke. Kasi napaka-politically incorrect. Okay, our political pundit. Oh, there you go. Okay, our guest for this afternoon, let's bring him up. Teka, ano ba? Yan. Ayan, okay. Yan, nandyan siya. Ano siya? Nandyan lang. Maraming salamat for joining us this afternoon, Professor Kiko D. Kiko Aquino D. Sir, welcome to the Storycon. I think it's your first time to be guested here. Our first time to be Yes. Opo, magandang hapon po Sir Ed, Sir Ronald, Ma'am Ami, tsaka salamat din po sa invitation. Ikaw ba? po, Sir Ikaw ba? Ronald. Ikaw ba, Kiko? Hello. Ikaw ba, Kiko? Ano, reporter kami ni Ed sa Malacanang. Maliit ka pa. Ano po, 1991 po ako actually pinanganak. So, wala pang 1 year Kaya nga. ng lola ko po yung naabutan ko. Kiko, woke ka ba? Woke ka rin ba? Ano pinag-uusapan naman kanina kung sino ang woke eh? Saktong woke lang. Sabi kasi ni Medyo Presidente. ganito rin yung itsura ko eh. So, pag kahit na parang medyo ka-judge yung ginagawa ng China, medyo pag nilahat yung mga Chinoy, maapektuhan din ako dyan. Is that the word for the week? Woke? Woke. Kayo mga woke? Sabi ni Presidente BBM, woke daw kasi yung bill, yung sex education bill ni Risa. Gawain ng Kung mga yun woke. yung ibig sabihin ng woke, game ako dyan. Anyway, baka people are wondering why we bring in Professor D. Sir, kayo po isa sa mga signatories dun sa impeachment complaint, the first one that was filed, di ba? With, That's right against VP Sara Duterte. Pero mukhang it's not even meandering in Congress, it's stagnating, at least as far as we can tell. Kasi tapos na yung isang linggo. Mabuti nga kung stagnating eh. Kasi yung stagnating parang that just happens on its own, no? Pero talagang ine-ignore siya eh. Yun yung basa ko. Kasi parang ano yung nangyari? December 2 kami nag-file. Yeah. 3 days later, nag-file naman yung second complaint, December 5. And then, yung third, hindi ko na 19. masyado memorize yung December date, 19. pero December 18 siya kung di ako nagkakamali. And then, nakasad sa Constitution, 10 session days, this should be included in the order of business. Pero ano yung sinasabi parati ng SecGen? Nung nag-file yung second complaint, may third ata na parating. Tapos nung nag-file itong third complaint, may fourth atang parating. So parang hindi ata kami natutuwa sa parang ganitong pananalita. Kasi hindi parang lumalabas na hindi pa mahalaga para sa ating Kongreso, para sa ating House of Representatives pala, sorry, nilahat ko sila tuloy, pero hindi mahalaga para sa ating House of Representatives na i-hold accountable yung isang tao na nagbaba ng mga grave threats laban sa kahit sinong tao, problema na yun. Pero even if I'm not a fan, yung elected president natin na Mahalaga yun, mahalaga yun. May ganun talaga child sexual Mahalaga yun, comprehensive sexual even if I'm education. not a Pero, fan. ayun, parang lumalabas na hindi
ang sinasabi bale ng Kongreso, hindi ito mahalaga. Hindi mahalaga na binabantaan ng pagpaslang yung mga elected leaders natin, which they are also a part of. So Yeah. what message does that send? Yes, Prof. Anong tingin mo dito sa dalawang statement last week? Una, naglabas ng statement si Presidential Legal Counsel Enrile na binabanatan yung INC rally na hindi nito pwedeng sagkaan yung mandate ng Congress para iproseso yung impeachment complaint, no? Medyo political statement 'yon dahil siyempre hindi naman basta-basta maglalabas ng ganung statement yung presidential chief legal advisor nang walang kahit paanong pahintulot, no? Ikalawa, yung sabi ni SecGen na i-refer na daw niya this week yung tatlong complaints. Hindi na daw mahihintay yung fourth complaint, no? Which means pag diyan ay na-refer na, pwede nang i-invoke dyan yung lifting ng bank secrecy laws, yung AMLA, no, na sinasabi ni Senator Trillanes, papatunayan yung kanyang hawak ng mga tseke galing sa mga drug lords, pogo lords na pumasok sa account ng mga Duterte. So, yan ba ay nakakadagdag sa inyong optimism or yan ay dribble pa rin? Siyempre, ang gusto talaga namin sa first impeachment complaint and nung misa noong Jan 16 sa EDSA Shrine, nagsama-sama yung ilang mga representatives ng tatlong complainant groups. Yung gusto talaga namin, mapagdesisyonan na ito agad-agad. No? So kung mapagkakatiwalaan yung sinabi ni former Senator Enrile, which is a very strong statement to say, maganda yan, no? At saka kung more seriously, kung talagang seryoso yung SecGen na okay, hindi na nila aantayin yung fourth complaint, good. Kasi earlier last week parang iba yung tone nila, di ba? So siguro ang gusto ko lang i-emphasize sa Ronald parang in the end simple lang talaga yung tanong eh. Yung mga ginawa ni VP Sara, para sa akin yung pinakamalala yung pagbanta ng pagpaslang, no? Yung tanong lang talaga, tama ba yun o hindi? Yung mga complainants, or at least sa first impeachment complaint, kasi big part of our complaint yung grave threats ni VP Sara, para sa amin, mali yun, no? So, ang hamon namin sa House of Representatives, ang hamon namin sa Senado, pag umakyat doon yung impeachment complaint, tama ba to o hindi? At saka kung feeling nyo, okay lang yan, sabihin nyo ng malinaw, wag na tong pa-dribble-dribble na dinidelay nyo kasi nagpapasindak kayo sa kung ano ng grupo dahil lang may eleksyon. Professor, from the start ang balita ko, from yung hindi naman masyadong partisan sources. Kulang daw talaga sa boto sa House. And in fact, ang paulit-ulit ding sinasabi ng ibang tao doon sa House, nag-head count daw sila. Kulang, hindi daw kaya yung 103. And yung nung final nyo I don't remember kung na-file nyo na or you were about to file yung first complaint, si Clarita Carlos, the former National Security Council Advisor, na ngayon is working in the office of the Speaker mismo. Sinabi niya sa akin, tinanong ko siya, sabi ko, matutuloy ba impeachment? Kasi mukhang seryoso na. Sabi niya, they don't have the vote. Sabi niya, you can quote me on that. Ibig sabihin, nagbibilangan sila, Binibilang nila eh. And remember, nung nag-file din yung pangalawa, I think, ang balita namin, which we reported also, ang balak ay i-fast track na lang, parang yung ginawa ni Manny Villar, na kumuha na lang na signature, 103, they were confident they will get the 103, at idiretso na lang sa Senate, at para mabilisan na dahil kulang na nga sa oras. Pero hindi na hindi nangyari. So, anong tingin nyo? Kayo ba merong grupo din sa inyo na kahit yung informal head count lang, you think inuupuan lang talaga o talagang kulang sa boto even in the House? Kasi yung sa Senate nilista na rin yan ng mga grupo Nagbilang sila ng siyam na against Sigurado sila magiging against. Pero dun sa House, kayo, sa tingin nyo, totoo na talagang kulang lang yung votes, kaya hindi matuloy-tuloy? Yes, siguro po just quick aside lang po na alala ko since nabanggit niyo po si Ma'am Carlos. Si Ma'am Carlos ay kasama ko sa
department sa political science, so dalawa kaming lecturer po doon. So technically, I didn't want to correct Sir Ed, pero di na po ako prof technically sa UP Diliman. Parang lecturer na lang po ako. So naalala ko lang dahil Okay, napag okay. yun. Pero ito pong sa, yung bilangan sa House at saka sa Senate, siguro po Ma'am Ami, actually, right after we filed, natanong na rin po ako is there enough time? Kumusta yung bilangan sa Senate, sa House, and everything? And at least para sa akin, siyempre napag-uusapan namin, okay, ano yung mga pwedeng mangyari. Pero nung nag-decide na yung first group, magpa-file ba kami o hindi, yung tanong lang ba talaga, is it the right thing to do? Ibig sabihin, mali ba yung ginawa ni VP Sara na nagbaba siya ng ganong threats na binastos niya yung ating mga kinatawan sa pagiging patagon niya with respect to yung paggamit ng kanyang mga confidential and intelligence funds and all of her other violations of the Constitution. No? Tama ba yun o hindi? Hindi yun tama para sa amin. So tama ba mag-file? Oo. Diba? So kung ano yung gagawin ng Congress, yung Constitution natin napakalaki yung kapangyarihan na binibigay niya sa mamamayan. Pwede tayong mag-file ng impeachment complaint. Pero at the end of the day, tungkulin pa rin ng Kongreso na gawin yung papel nila, di ba? To Na go to the gawin yung process. role nila, yung constitutionally mandated role nila to file the impeachment complaint that's on the part of the House, to forward the impeachment complaint on the part of the House, and to try the impeachment complaint on the part of the Senate. No? So, kung yung mga bilangan, yung is it what are the numbers like and everything, kahit na sobrang, even if the situation did not look likely, ang basa ng first group, push pa rin natin to kasi it is the right thing to do. And yung hamon namin sa Congress, for once in your lives, sige, baka that's too harsh, pero sana naman sobrang caricature na yung mga politiko natin na election lang yung iniisip, no? Sariling kapakanan lang yung iniisip. Please take this opportunity to prove people wrong. Na minsan, kahit na sabihin natin, baka mawalan kayo ng boto. I don't know, I haven't sat down to do the calculation. Pero sabihin natin, alanganin yung boto, no? Or sabihin natin, takot kayo na let's say, merong enough people sa House of Representatives pero ayaw lang nilang matalo sa Senate na ganon. Please, for once, do the right thing naman, di ba? Pakita niyo na hindi lang sariling kapakanan, sariling ego, sariling self-interest, sariling bulsa yung pinoproblema ninyo. Prof, Kiko, dahil, how Hindi nga about... raw siya prof hindi. talaga. Sige, hindi. Ako minsan tinatawag akong prof Mr. D. kahit kung ako drop out. Kiko na lang po, Kiko na lang po. Kiko. Kiko na lang, Kiko. Kiko, galing to kay Prof. Ronald, no? Hindi nyo na-emphasize yung kaso sa Confidential at Intelligence Fund na nandun sa ibang mga impeachment complaint. Di ba kasama rin yan sa first complaint? Yung usapin Kasama na yan? rin po. It's Articles 1 to 3 kung di nakakamali yung confidential intelligence fund. Pero siguro, at least ako, siguro just speaking from my personal experience kung bakit ako nag-decide na mag-file. Talagang, to me, everything changed noong November 23. Nung lumabas yung ganong grave threat ni VP Sara. Kasi para sa akin, simpleng tanong lang talaga masama bang pumatay o hindi? Ang tingin ko, masamang pumatay. Diba? And that deserves to be impeached. So, siguro ako mismo, mas passionate ako doon compared to some of the other articles. Pero, syempre, hindi rin tama yung paggamit ng confidential intelligence funds ng... Actually, on the surface of it, bakit may confidential and intelligence funds yung DepEd? Naalala ko na yung isang defense nito is merong isang workshop para sa mga kabataan na to prevent their recruitment by rebel groups. Pero bakit yun kailangan sa ilalim ng confidential and intelligence funds? Napaka-innosenteng purpose naman ito, no? So, for one, bakit may confidential and intelligence funds yung DepEd? Number one. And number two, paano ito ginastos, di ba? Yeah. So, and then dun lumabas lahat ng Mary Jane Piatos and all of that. So, and even that aside, the fact na ayaw niyang sumagot ng tanong mula sa ating House of Representatives na parte ng trabaho nila, alam ko sinasabi ng kabila parate, trabaho ng House is to create legislation. Oo, parte ng trabaho nila yun. Pero trabaho rin nila to check and balance the executive. Yeah, no? yeah. To check and balance the executive. Huling tanong and na, parte, Kiko. yung Office of the Vice President ng executive. Yes. So sobrang very big, not to diminish yung importance ng CIF. Yeah, Kiko, huling tanong na lang. Anong mga plano nyo
itong next few days. Halimbawa, alam ko, sa 25th, may plano yata kayo sa birthday ni grandmother mo. Tapos sa 31st, meron din mga plano, etc. So, anong plano nyo para malaman naman ng mga nakikinig sa atin? So, actually, sa totoo lang, Sir Ronald, yung maganda is nung nagkaroon ng misa nung Jan 16, parang this was one of the first times na nag-usap yung lahat ng complainants. And doon ko na lang nalaman may ganitong mga activities. Halimbawa yung Jan 25, ang balak po talaga for the Aquino Foundation, kasi executive director din po doon, magbe-blessing lang kami ng museum namin sa Tarlac, kasi baby yun talaga ni Lola Cory. We thought it would be a good thing to do on her birthday. Pero nalaman ko na lang na I think yung third group, may ilan doon na nag-spearhead ng isang misa tsaka mobilization na rin against impeachment sa Plaza Roma on Jan 25. No? Ayusin ko lang I'm trying to make sure na maayos lang yung schedule ko, pero for sure meron din sa first group na pupunta, tsaka I think I was informed meron din sa second group. Yung sa Jan 31 naman, may iba-ibang mga pagkikilos. So alam ko the second group is planning, although medyo marami pang pag-uusap na nangyayari, pero yung second group, kung hindi ako nagkakamali, sa Luneta meron silang mobilization. Yung first group, pinag-usapan namin ngayon kung ano yung magiging participation namin sa iba-ibang mga mobilizations on the 31st. We hope to come out with more information later this week po. Pero yun, mukhang the interesting thing is parang hindi lang kaming hindi lang kami mga complainants yung nagsasabi na kailangan talaga ng mga ganitong pagkikilos. No? Kung ano-ano na yung lumalabas na anti-impeachment na honestly kami mga complainants na babalitaan na lang namin, and we participate. So it shows na meron talagang malaking parte ng ating population na nagsasabi, na sumasang-ayon sa posisyon namin na yung mga pinagkakagawa ni VP Sara, the grave threats, yung paggamit niya ng confidential funds, yung pagiging pabayaan niya bilang DepEd Secretary, and all of these other crimes, maling-mali yun, at kailangang masabi natin sa ating mga leader na mali yung mali. No? Okay. Maraming salamat. Should I say former professor? Or, Ex-professor. Ex-professor. Kiko Aquino Lee, isa sa mga signatories. Thank you, Kiko. Isa sa mga Salamat. signatories ng sa impeachment complaint against Salamat. VP Sara Duterte. Thank you very much, sir. Okay. Thank you po. Thank you for joining Storycon this afternoon. Aming pamintuan ng Editor-in-Chief ng Philippine Star, isang woke. at si Tito Ronald Llamas. Yan ang woke. Awok. Anti-woke. The politically incorrect pundit. Anti-woke. Mukhang mababanatan na naman kami ni Edling ulit. Ba't mo ko dinamay? Okay, just get more 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.